Magsitayo ang lahat. Sa pag ng Panginoon, buong bayan ngayon'y natitipon upang pagsaluhan ng kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Sa panahong tigang ang lupa, sa panahong ang ani sagana, sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan, sa pag ng Panginoon, buong bayan ngayon'y natitipon upang pagsaluhan ng kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Upang pagsaluhan ng kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, lubaha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itaguyod mo ang aming ginagampanan alinsunod sa iyong kalooban, upang sa ngalan ng anak mong mahal, kami maging marapat magkaroon ng karagdagan sa aming paggawa ng mga kabutihan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Bawat saserdote ay nakatayong naglilingkod araw-araw at naghahandog ng iyon at iyon ding mga ahing. Subalit hindi makapapawi ng kasalanan ang mga haing iyon. Ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog dahil sa mga kasalanan at ito'y sapat na. Pagkatapos lumuklok siya sa kanan ng Diyos at naghihintay siya roon hanggang sa lubusang pasukuin sa kanya ng Diyos ang kanyang mga kaaway. Sa makatuwid, sa pamagitan ng isa lamang paghahandog ay kanyang pinapaging banal magpakailanman ang mga nililinis niya. Ang Espiritu Santo'y nagpatotoo rin sa atin tungkol dito. Unang sinabi niya, ito ang aking magiging tipan sa kanila. Pagdating ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon, iuukit ko sa kanilang puso ang aking mga utos at itatanim ko ang mga ito sa kanilang mga isip. At kanya ring sinabi pagkatapos, hindi ko na aalalahanin pa ang kanilang mga kasalanan at mga kasamaan, sapagkat ipinatawad na ang mga kasalanan, hindi na kailangan pang maghandog dahil sa kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melchizedek. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melchizedek. Sinabi ng poon, sa hari ko't Panginoon, maupo ka sa kanan ko, hanggang ang kaaway mo ay lubos na mapasuko, pagkat iyong matatalo. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melchizedek. Magmula sa dakong Siyon, ay palalawakin niya ang lupaing iyong sakop, at lahat ng kaaway mo'y sakupin at pagharian, gayon ang kanyang utos. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melchizedek. Sasamahan ka ng madla, kung dumating ang panahong lusubin ka ng kaaway, magmula sa mga bundok, lalabas at sasamahan ka ng mga kabataan. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melchizedek. Panginooy may pangako na ito'y tiyak mangyayari. Ganito ang kanyang saysay. Katulad ni Melchizedek, gagawin kang saserdote na hindi na wawakasan. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melchizedek. Magsitayo ang lahat. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling nagturo si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Pinagkalimpumpunan siya ng napakaraming tao, kaya't lumulan siya sa isang bangkang nasa tubig at doon naupo. Ang karamihan na may nasa dalampasigan, nasa gilid na ng tubig. At sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa pamagitan ng talinghaga. Ganito ang sabi niya, pakinggan ninyo ito. May isang magsasaka na lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghahasik ay may binhing nalaglag sa daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May binhi namang nalaglag sa kabatuhan. Agad sumibol ang mga iyon sapagkat manipis lamang ang lupa doon. Ngunit nang tumindi ang sikat ng araw, nalanta at natuyo ang mga binhing tumubo, palibhasay walang gaanong ugat. May binhi namang nalaglag sa dawagan, lumago ang mga dawag at ininis ang mga binhing tumubo, kaya hindi nakapamunga. At may binhing nalaglag sa matabang lupa, at ito'y tumubo, lumago at naguhay na mainam. May uhay na tig-30, tig-60 at tig-100 ang butil. Sinabi pa ni Jesus, ang may pandinig ay makinig. Nang nag-iisa na si Jesus, ang ilang nakarinig sa kanya ay lumapit na kasama ang 12 at hiniling na ipaliwanag ang talinghaga. Sinabi niya, sa inyo ipinagkaloob na malaman ang lihim tungkol sa pagkahari ng Diyos, ngunit sa iba, ang lahat ng bagay ay itinuturo sa pamagitan ng talinghaga. Kaya nga't tumingin man sila ng tumingin, ay hindi sila makakita, at makinig man ng makinig, ay hindi makaunawa. Kundi gayon, marahil sila'y magbabalik loob sa Diyos at patatawarin naman niya. Pagkatapos tinanong nila si Jesus, hindi sila ni Jesus, hindi pa ba ninyo naunawaan ang talinghagang ito? Paano ninyo maunawaan ang ibang talinghaga? Ang inihasik ay ang salita ng Diyos. Ito ang mga nasa daan na nahasikan ng salita. Pagkatapos nilang mapakinggan ito, pagdakay dumating si Satanas at inalis ang salitang napahasik sa kanilang puso. Ang iba'y tulad naman na napahasik sa kabatuhan. Pagkarinig nila ng salita, ito'y agad nilang tinatanggap na may galak.
ngunit hindi naman ito tumitimo sa kanilang puso, kaya't hindi sila nananatili. Pagdating ng kahirapan o pag-uusig dahil sa salita, agad silang nanlalamig. Ang iba'y tulad ng napahasik sa dawagan. Dininig nga nila ang salita, ngunit sila'y naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito, naging maibigin sa mga kayamanan at mapaghangad sa iba pang mga bagay. Anupat ang salita'y nawalan na ng puwang sa kanilang mga puso, kaya't hindi sila nakapamunga. Ngunit ang iba'y tulad sa binhing napahasik sa matabang lupa, pinakikinggan nila at tinatanggap ang salita at sila'y nagsisipamunga, may tig-30, may tig-60, at may tig-100. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Lahat siguro sa atin ay nakapunta na sa simbahan ng mga ni San Lorenzo Ruiz doon sa Binondo. At siguro marami sa atin ang nakapansin, malaking tarpaulin ang nakalagay doon na kung saan yung sinabi ni San Lorenzo bago siya patayin ay napakalaki ang sinulat. If I had 1,000 lives, I would give everyone to God. Kung ako'y may 1,000 buhay, lahat ng ito, isa-isa ay ibibigay ko kay Kristo, kay Diyos, sa Panginoon. Na siguro matanong din natin ang ating sarili, kung ako ba ay bibigyan ng pagkataon na mag-asawa uli, pangasawahin ko kaya itong kasalukuyang kong asawa? Kung ako ba ay bibigyan ng option na maging pari uli, uulitin ko ba ang pagiging pari? Si San Lorenzo, hindi lamang 1 beses, 2 beses, 3 beses, pero sinabi niyang 1,000 mang buhay, ibibigay pa rin niya sa Panginoon. Ito ang isang matabang lupa na kung saan ang salita ng Diyos ay nagbunga ng hindi lamang tig-30 o 60, hindi lamang tig-100, kundi 1,000 beses. Paano nangyari ito? Of course, sa bottom line ay ang grasya ng Panginoon. Alam po natin ang istorya ni San Lorenzo. He was accused of murder na hindi naman siya ang gumawa. Pero kaya lang, ang pinatay ay isang katsila at tingin niya, sapagkat alam niya ang mga panahon noon ay wala siyang tsansa na magkaroon ng fair trial. Kaya naghanap ng paraan. Merong isang misyon ng mga Dominican missionaries na pumunta sa Japan. Sumama na siya doon. Iniwan ang asawa, iniwan ang 3 anak, iniwan ang kanyang buhay sa Pilipinas, ang kanyang bansa. Alam ba niya kung anong tinahakan niya? Alam ng mga misyonero na mapanganib iyon. Alam ba niya na mapanganib iyon? Merong nagsasabi na nung sila ay inuusig na, nung sila ay binibilanggo na, merong nagsasabi na nagtatanong pa si Lorenzo, kung ako ba ay iwanan ko itong pagiging Kristiyano, ako ba ay mabuhay? Ako ba ay palayain? Di natin alam kung talagang tinanong niya iyon. Pero somewhere along the way, pumasok na napakalakas ang grasya ng Diyos. At yung mga binasa niya, yung mga narinig niya sa mga sermons, yung mga tinuro niya siguro sa kanyang pamilya, bilang katekista, bilang eskribano, ayon, nagbubunga na, lumalabas na. Ito ang mga pamaraan ng grasya ng Panginoon. At pagdating sa tumpak na panahon, ang sinabi niya, if I had 1,000 lives, I will give
everyone to God. So mga kapatid, ang salita ng Diyos ay tinanggap natin. Maraming beses nating narinig. Ilang beses na nating narinig itong ebanghelyo ito. Ilang beses na nating sinabi bago pa lamang natapos o pag-umpisa pa lang namang narinig natin ang ebanghelyo ngayon ay alam ko na yan. Alam ko ang punot dulo niyan. Alam ko na ang interpretasyon niyan. Pero itong mga bagay na ito ay pumapasok sa ating mga kaluluwa. At doon na hindi natin namamalayan, basta huwag lang nating itataboy, papasukin lang natin, darating ang araw na magbunga, na kagulat-gulat ang bunga. Sapagkat ang nagpapamunga nito ay hindi tayo. Tayo ay lupa lamang. Ang ating obligasyon ay gawin lamang na magandang lupa. Tanggalin lamang ang mga bato-bato, ang mga dawag, ang walang pagkalalim. Tanggalin lamang ang mga nagkahadlang na ang binhi ay magbunga sa atin. Ang binhi ay mataba, magaling, mabuti, maganda, galing sa Diyos. Sapagkat ito ang salita ng Diyos. Walang problema ang binhi. Ang problema ay ang lupa. Kaya mga kapatid, sa ating pagsisimba, sa ating pagninilay, sa ating pakikinig sa salita ng Diyos, tandaan po natin, ito ay gawa ng grasya. Tayo bilang mga tao na marupok din, may kahinaan, ay walang magagawa kundi bigyan ng puwang, bigyan ng halaga ang salita ng Diyos sa ating mga puso. At ito ang nakita natin sa buhay ni San Lorenzo. Napunta sa Japan nang hindi naman niya gusto dahil nasangkot sa isang krimen na hindi naman niya ginawa. At doon sa Japan, sa Hapon, hindi alam kung alam ba niya ang tinahak niya. Pero sa pagdating ng oras, sa pagdating ng tamang panahon, siya ay nagbigay ng kanyang buhay sa Diyos. San Lorenzo, ipanalangin mo kami. Magsitayo ang lahat. Tinuruan tayo ni Kristo sa pamagitan ng mga talinghaga. Si Kristo ang manghahasik ng binhi ng salita ng Diyos. Tumugon tayo sa kanyang gawaing ito sa pamagitan ng ating pagtawag sama. Ang ating itutugon, banal na manghahasik, basbasan mo kami. Banal na mga hasik, basbasan mo kami. Ang simbahan sa daigdig naway maging tulad ng mayamang lupa na nagbibigay bunga ng tig-100 ani. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na manghahasik, basbasan mo kami. Ang mga pinuno ng mga bansa naway mamuno sa pamamaraang kaaya-aya sa Diyos at sa kanilang nasasakupan. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na manghahasik, basbasan mo kami. Ang mga hindi nasisiyasat na mga ambisyon at pagkakamakasarili, naway hindi makasagabal sa salita ng Diyos sa ating buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na manghahasik, basbasan mo kami. Ang mga may sakit, naway makaranas ng nakapagpapagaling na kapangyarihan ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na manghahasik, basbasan mo kami. Ang mga pumanaw, naway magtamasa ng liwanag, kaligayahan at kapayapaan sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na manghahasik, basbasan basbasan mo mo kami. kami. Makalangit na Ama, tulungan mo kaming makilala ang binhi ng iyong salita at gawa sa aming buhay. Huwag nawa kaming magambala ng mga alalahanin ng mundong ito, bagkus maging maliksi kami sa paglilingkod
upang mamunga ang aming mga mabubuting gawain. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Panginoon, aming alay, itong alak at tinapay sa altar mo ilalagay, tanggapin sa iyong kamay. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mong malugod ang aming mga handog. Ngayong ang kabanalan ay iyong dulot, kami sumasamo sa iyo't lumuluhog, upang kaligtasay iyong ipagkaloob sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Noong siya'y muling mabuhay, siya'y nagpakita sa mga alagad niyang mahal. Samantalang siya'y kanilang kapisan, siya'y umakyat sa kalangitan. Sa kanyang pagluluklog sa kanang kamay mo, kaming mga kapwa niya'y di na rin iba sa iyo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin."
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Broderick na aming Administrador at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, kaisa ni San Agustin, San Ezekiel Moreno, Santa Magdalena ng Nagasaki, San Lorenzo Ruiz, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugulugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Magsitayo ang lahat. Sa tagubilin na manakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ng lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga tinatawag sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Magsiyo po ang lahat. I love the Lord, He's filled with compassion. He turned to me on the day that I called from the snares of the dark. Oh Lord, save my life, be my strength. Gracious is the Lord and just, our God is mercy. Rest to the weary, return my soul to the Lord our God, who beats tears away. I love the Lord. I love the Lord. He's filled with compassion. He turned to me on the day that I called from the snares of the dark. Oh Lord, save my life, be my strength. How can I repay the Lord for all the goodness He has shown me? I will raise the cup of salvation and call on His name. I love the Lord. I love the Lord. He's filled with compassion. He turned to me on the day that I called from the snares of the dark. Oh Lord, save my life, be my strength. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa aming pakikinabang sa iyong kagandahang loob na bumubuhay. Lagi nawa naming maikarangal ang iyong pagpapalang sa aming binibigay. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Mayon at ipahayag kaniyang pagkalingat habag, isa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kaniyang kaharian. Sa panahong tigang ang lupa, sa panahong ang ani sagana, sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan, sa mayon at ipahayag kaniyang pagkalingat habag, sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kaniyang kaharian. Isa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kaniyang kaharian.